So ayan mga ka-auto, wala naman tagas. Ibig sabihin ayos yung ating oil seal na inilagay kasi unang andar pa lang dapat may tagas na yan. Oh. Wala naman. Tuyo. Pinaltan na din natin ng oil seal. Yung talaga may tagas nito nandun sa camshaft. So pinaltan na rin natin yung sa baba. Isang baklaso na. Para makasigurado na dyan na rin naman yung oil seal natin na bili. So yan, bubuin ko lang ito. Lalagay ko yung cover. Ay nakabit na po. Testing. Walang ano yung ating water pump. Ayun mga ka-auto. So update ko lang kayo dito sa ating pinapalitang timing belt. So kahapon tumagas yung kanyang water pump. So atin ang binaklas at nilagyan natin panibagong sealant tsaka gasket. So may kabukod tayong video doon para hindi naman napakahaba nito at saka ibang topic. So ngayon na-testing na natin, wala na siyang tagas. Kahapon kasi may patak ng tubig doon. Yan ngayon wala na, na-testing na natin. So ngayon ito na rin yung ating mga kinabit. Tutuloy na lang natin yung video. So ayan, after natin may kabit yan, okay na yan dyan. So ngayon kakabit na lang natin yung kanyang timing belt cover. Ito yung ating timing belt cover. Meron tong 10 tornilyo. Meron tong 10mm na tornilyo. Ayan. So kulang ito sa akin ng isa. Nakaraan ito. Lagyan na natin. So ito. Kaya pala yung ating timing mark dito sa ating crankshaft. Ayan. Sa main pulley yan. Hindi tumapat dito sa top dead center. Nandito yata o dito. Basta ganun. Kaya pala hindi tumapat kasi talon nga na isang ngipin doon. So ngayon tama na natin dito. Tingnan natin kung tatapat siya dito sa top dead center. Ito. Yan may mark na yan. Lagyan ko ng mark na kulay puti. So ito, kakabit ko nga muna itong ating cover. Lalagyan natin dyan tapos tutornilyohan lang natin. Ito tornilyo mga ka-auto, 5 lang to. Yan. Lagyan lang natin. Tanong natin. Tapos itong main pulley may butas dito. Ayan. Susuksok natin siya doon. Kailangan nasuksok siya. Yan, ilagay na natin. Tapos higpitan natin ng sobra. Kailangan sobrang higpit niyan. Yung gagawin natin, pupukpukin lang natin dito. Yan kasi magagawa natin. Hindi kasi siya pwede na may gulong. Kahit pisin nyo natin. Itin natin may gulong, hindi siya tatama dito. Napakasikip. Yung pukpok na lang yung magagawa natin. Basta lang, napakahigpit niya. Ayan, tapos ito namang ating pulley ng sa ating water pump. Higpit natin dito. Tapos lalagyan na natin yung ating belt ng alternator. So ang ginagawa ko nakaharap sa akin. Wala naman siguro itong pattern kung paano, pero ang ginagawa ko sa akin nakaharap para mabasa ko rin. Ayan. Tutulak lang. Ayan. Tapos susuktok natin to dito. So ito napansin ko yung kanyang tornilyo doon na 14mm dito. Hindi mahigpit. Napakaluwag siguro kasi napakasikip ng tayo. Pinabayaan na may huling mekanikong gumawa. So nahigpitan natin ng konti yung bahagya. Pero higpitan pa rin natin mamaya. So higpitan ko lang to. Pag nahigpitan na natin dito, yung tamang higpit lang. Ayan. Sobra pa yata ito sa pero higpit kamay lang naman yung aking ipinihit dito kanina. So may play pa naman yung ilalim. Ayos na siguro mo. Kasi maaaring sobrang higpit niya. Kasi
Masisira yung bearing ng alternator. Pag maluwag naman, yun, magkakarga na maayos ang ating battery. Tapos pagkaayos na doon, hipitan na natin dito sa belt. Ito naman sa ating power steering belt, ito yan, tsaka dun sa ating compressor. Tapos itong dalawang 14mm dito natin ilalagay, tsaka dito sa harap ng ating power steering. Yan. Tapos ito yung adjuster ng ating higpit ng ating power steering bago natin higpitan dito. Katama na yung tension nya. Nahigpitan na natin yung ating compressor at saka power steering belt. Yan, tama na yung higpit na yan. So ngayon, higpitan na natin doon. Ito naman yung ating susunod, ating binaklas na tornilyo dito sa holder ng ating power steering tank. Ayan. Tapos ito naman ang ating engine support yung ating lalagay. Sasalpak. Ayan. Sinalpak muna natin dito yung kanyang tornilyo. Ayan. Tapos ito naman. Kaya mayroon tayong jack dun sa ilalim. Ayan. Tatlong tornilyo. So medyo nagmamadali na tayo mga ka-auto. Kasi nabutan na tayo ng init. Nagtambil na lang tayo ng payong para matapos na. Gawin ko lang to. Ipitan ko na lang naman to. Auto, nabuo na natin. Tapos yung ating timing belt cover lalagay natin. Ito pinatong ko lang kasi baka mapatakan ng tornilyo. Magbabaklas na naman tayo dun sa loob. So yan, ligay lang natin. Tapos yung ating gulong, itong guard, yan, lagay natin dito. Tapos kakabit na natin yung ating gulong. So talaga napakainit na dito sa ating pwesto. Yan mga ka-auto, natapos na tayo. Lumilom na dito sa amin. Nakapagod. Tanghali na. So ito yung problema dati. Nakatapat siya dito sa camshaft, yung kanyang timing. Ayan. Yung ito. Yan. Tapos dun sa ating pulley, yung may mark na kulay white. Ayun. So hindi siya nakatapat dati dun sa T, top dead center. So ngayon, ayun, nakatapat na siya. Tama na. Yung pala yung problema, talagang talo ng isang ngipin. So ito, ayos na to. So ganun lang magpalit ng ating timing belt ito sa ating auto Mitsubishi Lancer Pisa-Pi 4G13 carburetor type. Pwede rin sa 4G15 siguro, parehas lang siguro. So kung nagustuhan nyo itong video nito at bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para ma-updated kayo sa mga susunod ko pa ibabahagi mga video sharing, tipid tips tungkol sa ating mga auto. Yun, na katipid na ulit tayo sa labor. Ito nakakapagod lang talaga, pero at least natuto tayo. Yan mga ka-auto, na-andar na. So ayos na to. Yung lakas ng gewang dati, hindi na siya ganun kalakas gumewang. May gewang pa rin pero konting-konti na lang. Hindi na raw to tatalon. Hindi na mangangalas, sabi ni Sir Wansimo. Hindi tayo natakot eh. So ayan, nakalman pinag-iba para sa dati. Para mas tumahimik yung makina niya yata ngayon. So road test din natin mamaya. Shoutout sa ating mga kaibigan mekaniko na pagtanungan natin, si Batang, yan, Pai, Sunny Boy, Ambo, si Sir Wansimo, yan, at saka po si Sir Jimwed, saka po si Sir Jill Garage. Yan, napagtanungan din natin ng konti. Sir Michael, yan, dito lang din sa amin sa Banay-Banay, sa amin sa Batangas. Shoutout po sa inyo, salamat po sa mga advice niya. Ayan. Nakakatamad na part, pagod ka na, magliligpit ka pa. Pero masaya kasi nagawa natin.
Yan, may bago na naman tayo natutunan. Nakapagpalit tayo ng timing belt ng ating kotse para mas madali nga itong palitan isa sa dun sa ating light is kasi lahat nandito na. Konti lang ang babaklasin compared dito. Nasa ilalim pa. May ilalim pa tayo. Sana tumagal na yung timing belt nito. Inaltan natin lahat para makasigurado.